Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, ating Secretary ng DA, Secretary Kiko Laurel, sa iyong pagpakilala. Magsiupo din po tayo. At tamang-tama, parang meron po kaming sinasabi noon, nung panahon ng father ko, ang tawag namin ay Marcos weather. Ang Marcos weather, uulan na malakas bago magsalita yung matanda, yung father ko. Pagtayo niya, mawawala na yung ulan. Pero huwag kayong mag-alala. Inaantay natin yung ulan. Pag alis ko, babalik yan. Kasama po natin ang mga iba't ibang miyembro ng kabinete, mga kalihim ng mga iba't ibang departamento na siyang nagtutulungan para dito sa ating mga programa na ginagawa. At ito po ay bahagi ng aming tinatawag na whole of government approach. Ang ibig sabihin po ay lahat, hindi lang po pagka meron tayong programang ginagawa, hindi lamang isang department ang inuutusan natin para gawin ang trabaho na yan. Ang ginagawa po natin ay tinitignan namin kung sino man, kahit na anong department na makakatulong, ay sinasama natin doon sa programa na yon para maging matagumpay ang programa natin. Kaya at lahat ng kaya whole of government approach, ibig sabihin, hindi lamang isang department, kung hindi ang buong pamahalaan ay nagtatrabaho para sa mga iba't ibang programa na nais namin iparating sa taong bayan. Kaya nandito po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian, na lagi niyo po siguro nakikita ay siyang umiikot at nag-inspeksyon at nagdadala ng tulong kapag tayo inabutan ng mga kalamidad. Ngunit in-expand po na, pinalawak po natin ang kanyang mga katungkulan upang hindi lamang pagbagyo, hindi lamang paglindol o pagputok ng bulkan, kaya saka papasok ang DSWD. Dahil sa aking pananaw, itong dinaanan natin na El Nino, na tagtuyot na El Nino, ay krisis din yan. Kaya nandyan po ang DSWD para tumulong at magbigay ng tulong sa mga tinamaan at nahirapan dito sa pagdaan ng El Nino sa atin. Andito rin po, ay alam nyo po, napakahalaga na maganda ang ugnayan ng local government at saka ng national government para po mabuo ang aming mga programa. Kahit na po napakaganda ng aming naiisip, na pinaplano, napakahusay at magandang plano ang ginagawa natin, na programa na ginagawa natin, hindi po mararamdaman ng tao, hindi po nyo mararamdaman yan kung hindi maganda ang usapan sa gitna ng local government at saka sa national government. At kailangan tama-tama magandang pagtrabaho natin para naman ay masabi natin na lahat ng nais nating tulong na maibigay, lahat ng mga programa na ating naisip ay nadadala natin at bawat Pilipino ay nararamdaman nila. Ang namamahala po dyan sa ugnayan, sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating Department of Interior and Local Government, ang Secretary po ng DILG, Secretary Benher Abalo. Ito po ang isa pang matagal na nating kasama at dati po kasama pa sa Kabataang Barangay yung mga mahirap ng pag-usapan dahil nakakalata yung mga edad natin pagka naalala yung Kabataang Barangay. Pero ang boss nila doon, si Senator Amy noon. Pero I'm sorry, nagbago na yung definition ng KB. Hindi na Kabataang Barangay, Katandaang Barangay na daw, sabi ni Amy. Andiyan siya ang ating butihing Congressman Ed Chato. And a second district representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Maria Vanessa Aumentado. And the third district na representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Christine Alexi Tutor. Andito rin ang dahil kasama po ang Cebu dito sa ating gagawin ngayong programa,
sa araw na ito, nandito rin po ang 2nd District Representative ng Cebu, si Congressman Edsel Gallegos. At narinig po natin ang ating acting governor ng Bohol, Dionisio Victor Balite. Sinama ko po at meron din kaming ginawang event sa Cebu City, sa Lapu-Lapu City na para sa tourism at ginawa namin sa Cebu. Kaya nung pagpunta ko rito, sabi ko sumama ng ating gobernador at Governor Gwen Garcia is here with us also. Ang host natin dito sa programa na ito. At sinasabi ko nga dito sa Bohol, ito lang yata ang probinsya, lahat ng talumpati English eh. Kaya medyo magwi-withdraw muna ako sa bangko ng English para makabuo ko ng baka maubusan. Nung napapanood namin ang ating Mayor of Tagbilaran, Mayor Jane Sensoria Yap, at lahat ng ating mga mayor. Nandito lahat ng ating mga mayor ng probinsya ng Bohol. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang pinakamahalaga, pinaka-importante na mga bisita ngayon dito, ngayong umagang ito, ay kayo po, mga beneficiary, para dito sa assistance na aming ibinibigay. Sa lahat ng dating mga kaibigan, mga mahal kong kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Napakasaya ko na makasama kayo ngayon dahil matagal na po ako hindi masyadong nakabalik. Dahil naman may dala tama-tama at may dala naman kami ayuda at magagandang balita. Sana naman ay maramdaman ninyo na sulit naman ang pag-aantay ninyo sa aming pagbisita. Ang Bohol po, kagaya po ng Cebu, ay kilala na po na sikat dahil sa tourism industry. Mapalokal man o mga lokal man, mga Pilipino o yung mga dayuhan. Kilala ang inyong probinsya sa inyong white sand beaches, mga dive site, ang Chocolate Hills, ang mga tarsier, yung asin tibok, na nakadilihensya pa ako ng asin na tibok doon sa gumagawa at mapapasarap ang kain namin mamayang lunch. Pati na sa Kalamay na talaga namang napakasarap. Kaya paborito itong gawing pasalubong ng lahat ng pumapasyal sa inyo. Maliban sa turismo, ang pagsasaka at pangingisda ang ilan pa sa pangunahing industriya dito sa Bohol. At sa angking yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil diyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Mga kababayan, dala po namin ang 100 milyong piso cash assistance para sa mga Boholano at Cebuano magsasaka at mangingisda at para sa kanilang pamilya. Tigli 50 milyong piso ang ilalaan po natin sa dalawang lalawigan at ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tigsa 10,000 piso. Kasama din po natin ang ibang mga kabalikat mula sa gobyerno na may mga dagdag pang tulong para sa inyo. Una na riyan, kasama po ang ating mga congressman dito sa aming ginagawang programa at galing sa tanggapan ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez, may pinapaabot ang Speaker's Office at saka ang House of Representatives na tigli 5 kilong bigas para sa lahat sa inyo na nakadalo kayo ngayong araw dito sa atin. Mula naman sa iba't ibang sangay ng Department of Agriculture, meron tayong mga linalaan na loan program. Meron tayong 2 unit na 4-wheel drive na traktor, mga pataba, sako-sakong binhin ng bigas at mais, mga pudla, na niyog at marami pang ibang kagamitan.
Mula naman sa Department of Trade and Industry, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program, mayroon namang ibibigay na livelihood kits na nakakahalaga ng 8,000 piso para sa siyam na mga dating rebelde na nagbalik loob na sa panig ng bayan. Sa DOLE naman, manggagaling ang higit 2,300,000 piso para sa higit 100 benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. Mahigit 1,800,000 piso naman para sa halos 400 benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Meron pang 10,000 benepisyaryo na tigsa 10,000 piso ang ibibigay ng DSWD sa ilalim ng kanilang programa na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o yung AKAP. TESDA, kasama rin ang TESDA. Kaya po ito yung pinatawag natin, yung whole of government approach. Lahat po sila ipinagsama-sama natin para buong lahat ng pangangailangan ay natutugunan natin. At kasama nga dyan ang TESDA, at TESDA naman nagbigay ng training support fund sa 20 benepisyaryo. Starter toolkit ng shielded metal arc welding para naman sa 20 benepisyaryo. Nandun po sila, naka-display yung kanilang tinanggap sa DTI. Alam kong higit 13,000 pamilya at higit 14,000 magsasaka at mangingisda sa Bohol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makabawi sa mga hamong na dinadaanan ninyo. Ngayong tagulan na, ay panalangin naman natin ay hindi na tayo makakaranas ng matinding kalamidad sa mga susunod na buwan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang ating pamahalaan ay laging nakaantabay. Tayo ay naglaan ng pondo, mga food pack at iba pa, mga ayuda kung kinakailangan. Layunin natin na maging handa sa lahat ng pagkakataon upang hindi na tayo mahirapang sumagot sa tawag ng bawat sitwasyon. At gaya ng sinabi ko kanina, maliban sa mga ayuda ay may dala rin akong magagandang balita tungkol sa inyong probinsya. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit nang matapos. Nawa ay mapapakinabangan ng mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na 500 ektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia. Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Walang sawa kaming nagtutupad ng mga programang makakabuti po sa inyo. Magsasagawa ng mga ibang proyekto, makakapagbigay ng ginhawa sa inyong buhay, at mamumunuhan para sa inyong kapakanan at kasaganahan. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na inilalaan natin para sa kanila. Mga magigiting na mangingisda at magsasaka ng Bohol, salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Kung tayo ay sama-sama at nagbabayanihan, walang pagsubok na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin matatagumpayan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang probinsya ng Bohol. Mabuhay ang bagong Pilipinas.